Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyo mas kilala bilang Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mga segmentong business, sports at showbiz antabayanan po sa inina sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nagawa na ni Commissioner Rosana Fajardo ang tungkulin at mandato nito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng naging pagbibitiw ng Commissioner na magiging epektibo sa December 31, 2025. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kanilang kinikilala ang napaka-importanteng papel na ginampanan ni Fajardo sa ICI. Anya nakalikom na pag-aralan at nasuri ni Fajardo ang mahalagang ebidensya upang mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa harap ng pinakabagong development sa ICI, binigyang diin ni Castro na tuloy pa rin ang pag-iimbestiga kasama ang iba pang investigating bodies. Dagdag pa ng Palace Press Officer, hindi pa tapos ang laban ng administrasyon kontra korupsyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inilarawan ng Office of the Ombudsman bilang isang natural flow of things ang pagbibitaw sa pwesto ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Paliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang ICI ay itinatag sa panahon ng transition sa tanggapan ng Ombudsman. Layunin nitong mapabilis ang pangangalap ng katotohanan at ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ngayon anya na may bagong Ombudsman na handang gumanap sa tungkulin, agad nang ipinasa ng ICI ang kanilang mga referral para sa karagdagang fact-finding at paunang investigasyon. Bukod dito, matagal na ring ikinababahala ng ICI ang kawalan ng immunity mula sa mga demanda na may mataas na antas ng panganib, lalo na para sa mga namumuno sa komisyon. Gid ni Clavano, pinahahalagahan ng Ombudsman ang trabaho at mga rekomendasyon ng ICI at ito man ay hudyat ng pagtatapos ng transisyon sa komisyon. Mananatili umanong matatag ang Ombudsman
Ombudsman sa hangaring itaguyod ang kapanipaniwala at matitibay na ebidensya, magsampa ng mga dekalidad na kaso at mapanagot ang mga tiwali. Habang tiniyak nito na panahon na lamang ang hinihintay bago makita ang pagsasampa ng mas marami pang kaso sa korte na karamihan batay sa mga rekomendasyon ng ICI. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mas maraming Pilipino ang inaasahang makikinabang sa patuloy na pagpapalawak ng benteng bigas meron na program ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., simula sa Enero ng taong 2026, asahan na ang mass rollout ng programa para maabot ang target na 15 milyong kabahayan. Ayon sa kalihim, mayroong 8 lugar ang magkakaroon ng provincial-wide rollout mula Enero hanggang Pebrero kung saan kabilang ang Pangasinan. Lingguhan din aniya maglalabas ang DA ng schedule ng pagbibigay ng 20 pesos na bigas para sa mga lower at middle income na pamilya sa buong 2026. Dagdag pa ni Chu Laurel, sa pagtatapos ng 2025, napapakinabangan na ang benteng bigas ng halos 2 milyong Pilipino at available na sa 82 probinsya sa buong bansa sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo program. We'll have a major launch in January and we've targeted 8 provinces yata by January, February na ma-implement na yan. And for every week of the year, next year, meron na kaming lalabas na schedule of implementation ng 20 peso rice for yung mga middle income class, lower middle income class below. So, mass rollout na to at I'm sure sana naman matuwa ang taong bayan sa yung pangako ng ating Pangulo ay andyan na. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malugod na tinanggap ng National Police Commission ang pagkakatalaga kay dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III bilang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, ang pagtanggap ni Torre sa bagong posisyon ay nangangahulugan ng tuluyan niyang pagbibitiw sa serbisyo sa pulisya. Sinabi ni Calinisan na ang hakbang na ito ay nagbibigay daan upang maibigay kay Acting PNP Chief Police Lieutenant Jose Melencio Nartates III ang 4-star rank na kaakibat ng kaniyang appointment bilang PNP Chief. Dagdag pa niya, magkakaroon na ng linaw sa PNP dahil si Nartates na ang may full operational accountability at leadership responsibility sa pambansang pulisya nito mga nakalipas na buwan. Matatandaang na-relieve si Torre bilang hepe ng PNP noong August 2025, ngunit hawak pa rin niya ang 4-star rank. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, non-communicable diseases patuloy na banta sa mga bata at senior ngayong holiday season ayon sa Department of Health. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Patuloy ang pagbibigay babala ng Department of Health o DOH na nananatiling seryosong banta ang non-communicable diseases o NCDs ngayong holiday season, lalo na sa mga bata at senior citizen na pinakaapektado ng usok ng paputok. Batay sa surveillance ng kagawaran, 4 na kaso ng bronchial asthma ang naitala sa mga batang edad 0 hanggang 9 na taon at 4 na kaso rin sa kanila mga senior citizen. Ang mga kasong ito ay iniuugnay sa exposure sa usok mula sa mga paputok. Sa kabuuan, mula Disyembre 21 hanggang 26, umabot sa 127 ang namonitor na kaso ng NCDs, kabilang ang stroke, heart attack at hika. Mas mababa ito ng halos 11% kumpara sa 142 na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng kaso, nananawagan ng DOH sa publiko na huwag maging kampante. Pinapayuhan ito ang lahat na mag-ingat ngayong holiday season sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa paninigarilyo at
pag-inom ng alak upang maiwasan ang paglala ng non-communicable diseases. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinatayang umabot sa 65 ang bilang ng mga Pilipinong tumawag sa crisis hotline ng Department of Health, National Center for Mental Health o DOH-NCMH sa huling linggo ng taon dahil sa nararanasang anxiety at depressive symptoms habang papalapit ang pagtatapos ng taong 2025. Batay sa datos ng NCMH, kabilang sa pangunahing dahilan ng pagtawag ang mga suliranin sa love life o relasyon na ikalawa sa pinakakaraniwang dahilan. Sinundan naman ito ng mga problema sa pamilya. Karamihan sa mga tumawag ay nasa edad 18 hanggang 30 taong gulang at malaking bahagi ng mga tawag ay natanggap ng ahensya bago ang bisperas ng Pasko. Mula December 21 hanggang 26, 2025, umabot sa kabuang 451 mental health-related cases ang naitala ng NCMH na nagpapakita ng patuloy na pangangailangan sa agarang suporta sa kalasugang pangkaisipan, lalo na tuwing holiday season. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na maging sensitibo, mabuti at mapag-unawa sa kalagayan ng iba ngayong holiday season. Mananatiling bukas ang DOH-NCMH Crisis Hotline para sa libreng psychological first aid at mental health consultation sa mga numerong 1553 0919-057-1553 at 0917-899-8727. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, iminungkahi ng Automobile Association of the Philippines o APP ang malalimang investigasyon ng mga aksidente sa daan bilang isang polisiya na tutugon sa suliranin. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni AAP Chairperson for Government Relations, Attorney Robbie Consunji, na hindi ito upang maghanap ng masisisi kundi upang maghanap ng paraan upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Mainam-ani ang malaman ng iba't ibang dahilan ng aksidente kung ito ba ay dahil sa kalye, nagmamaneho, pag-inom, signage, enforcement at iba pa. Ito ay kasunod ng ulat ng Department of Health o DOH na dumoble ang road crash injury ngayong 2024 hanggang 2025 holiday period na umabot sa mahigit 11,000 na naitalang pasyente. Kaya ang pinopropose ng in the coming year 2026 and the legislation for it is to promote forensic investigation of all transportation crash incidents. No, this will mean that need to adopt a more specific manner of investigation of road crashes. Hindi sagana kami ng sino man ang kasalanan. Hindi kami nagkat ng kasalanan. Hinahanap ng AAPI. Ano ang pwede nating gawin para maiwasan? Automobile Association of the Philippines APP Chairperson for Government Relations, Attorney Robbie Consunji. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ikinalungkot ng Automobile Association of the Philippines o APP ang lantarang pagbaba ng kortesiya sa mga nagmamaneho sa daan na nauuwi sa matitinding road rage. Kaugnay ito ng viral video sa social media ng insidente ng road rage sa Riverbank sa Marikina City, kamakailan. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni AAP Chairperson for Government Relations, Attorney Robbie Consunji, na batay sa kanilang obserbasyon, karamihan sa mga nasa sangkot sa road rage ay hindi sumailalim sa driving school. Binigyan din ito na mahalagang ibalik ang road safety education at driving education o driver's education. It's a very sad development, no? The quality of road has deteriorated so much. No? Ang road rage kasi very hot topic.
it is a combination of many things. You look at the age bracket of those involved and the years each they went to driving school. Aminin natin, yun yung mga taon na walang driving school. Walang driving lessons, walang katusiya, walang common sense. Ang pagmamano ay bumili ng lisensya, student permit at lisensya sa figure. Ang kailangan natin ibalik yung road education, road safety education, driving education. Ang road safety is one thing, ang driving education other things. Samantala, sinabi ni Attorney Consuji na isa sa programa ng APP ang Stay Bright Campaign kung saan nakikipagtulungan sila sa mga eskwelahan, partikular sa Quezon City, upang magbahagi ng road safety lessons. Ang hakbang na ito ng AAP ay alinsunod sa Philippine Road Safety Action Plan na layuning bawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa aksidente sa kalsada. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ang mga sangkot sa viral road rage incident sa Marikina City Riverbanks noong bisperas ng Pasko, ipinatawag ng Land Transportation Office o LTO. Si Ray Ferrer sa report. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang mga driver at may-ari ng mga sasakyang nasangkot sa viral road rage sa Marikina City Riverbanks noong Disyembre 24, 2025. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa mga rehistradong may-ari at mga driver ng Ford Ranger Pickup at Toyota Vios para sa isasagawang pagdinig sa LTO Central Office sa Enero 7, 2026. Ayon sa LTO, kailangan magsumite ng verified o sworn statement ang mga may-ari at driver para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa batas at suspendin o bawiin ang kanilang driver license. Batay sa records ng LTO noon pang Setyembre 9, 2024, ang huling registration ng Ford Ranger Pickup, kaya may pananagutan din ang may-ari ito sa compulsory registration of motor vehicles. Sa ngayon, inilagay na sa alarm status ang Ford Ranger Pickup at ang Toyota Vios. Pinatawan na rin ng 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng dalawang driver na sangkot na mga sasakyan habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ngayon ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa Insurance Commission at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hinggil sa bagong player sa Passenger Personal Accident Insurance o PPAI. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dapat masilip ng dalawang ahensya ang bagong player sa PPAI program, lalo't sapat naman na ang dalawang consortium na humahawak sa programa. Ani Inton, wala siyang nakikitang merito sa pagdaragdag ng bagong player sa PPAI program. Dati po may dalawang consortium dyan na accredited, pero sa hindi natin alam na rason ay dinagdagan ng isa. Okay po sana yon kung makakabuti sa programa, pero wala naman po nakikita ang transport sector at ang mga commuters na problema sa present setup. Ika nga, if it is not broken, why fix it? Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pagtalima sa fireworks safety lalo na ngayong paparating ang bagong taon. Ito ang prioridad ng Philippine Fireworks Association o PFA. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, tiniyak ni PFA President Joven Ong na nagsasagawa sila ng seminars upang siguraduhing alam ng mga firework retailer ang mga alituntunin pagdating sa pagtitinda ng mga paputok. Dagdag pa rito, sang-ayon ng PFA sa mungkahi ni Bulacan Governor Daniel Fernandez
Fernando na bumuo ng kooperatiba ang mga small-scale pyrotechnics entrepreneurs sa Bulacan. Makatutulong aniya ito upang mabawasan ang mga illegal na firework retailer na sumisira sa reputasyon ng mga establishmentong sumusunod sa batas at regulasyon. Sana yung mga illegal ngayon, dahil maliliit lang sila, kung gusto nila, pwede silang bumuo ng kooperatiba, tapos lahat po ay malilisensyahan. Nang sa ganun po, nakita naman natin this year alone, ilang pagsabog ng mga illegal manufacturers ang nangyari. Yes. So matuturuan natin kung legal sila at hindi sila tago-tago, pwede natin silang maturuan ng mga safety guidelines kung bakit para makaiwas sila sa ganitong mga aksidente. So maganda yun para sa industriya dahil every time na may mga ganung aksidente, siyempre nanganganib yung aming industry, di po ba? So mas maganda na yung mga illegal, ma-encourage natin na mag-legal at matuturuan natin sila ng tamang pamamaraan ng pag-ingat. Tapos mas ma-regulate natin ng maayos. Hindi lang yung paggawaan kung ano yung tamang disenyo. Lahat po para safe, pati yung mga manggagawa ng mga illegal. Philippine Fireworks Association, PFA President Joven Ong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas pinaigting ngayon ang ugnay ng Philippine Fireworks Association o PFA at ng Philippine National Police Civil Security Group, CSG at Firearms and Explosive Office bilang pag-iingat sa paggamit ng paputok ngayong papalapit ang bagong taon. Iniulat ni PFA President Joven Ong sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service na isa sa tinututukan nila ang online selling ng illegal na paputok. Nagpapasalamat ang PFA sa PNP sa kanilang maagap na aksyon sa mga kasong ito. Meron, nakikipag-ugnay tayo sa CSG at saka Firearms and Explosives Office. And also, nag-meeting kami nung isang, I think that was early this month, tungkol po sa mga online selling ng mga illegal. Kasi, alam mo, nagugulat talaga kami na mas ang tatapang po ng loob ng mga illegalista. They just post po yung mga lahat ng illegal fireworks, firecrackers and pyrotechnics na binebenta nila. Meron pa nga nagbebenta ng chemical. Ayun so, nagugulat kami ang reason po talaga ng tapang ng loob. Kami nagpapasalamat na may action po ang PNP na kailangan po lang sana ay mahuli po lahat. Samantala, umaasa si Ong na marerebisa na ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng batas sa paggamit ng paputok. Hiling ng kanilang asosasyon na gawing mandatory ang inspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI sa lahat ng produktong paputok at pailaw at malagyan ang mga ito ng Philippine Standard o PS Mark. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kamara magdaraw sa memorial service para sa yumaong Antipolo Representative Acop sa Desyembre 29. Balita mula kay Kathleen Forbes. Magdaraos ng isang memorial service ang House of Representatives ngayong Lunes, December 29 bilang pagpupugay sa yumaong kinatawan na ikalawang distrito ng Antipolo City na si Representative Romeo Acop. Gaganapin ang seremonya sa plenary hall ng Kamara at pangungunahan ni House Speaker Faustino D. III. Isasagawa muna ang isang requiem mass alas 9 ng umaga na susundan ng memorial service alas 10 ng umaga. Si Acop ay nagsilbi bilang kinatawan na ikalawang distrito ng Antipolo City noong 15th, 16th at 17th Congress at muling nahalal nito 19th at 20th Congress. Bago magpasko, pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon na nagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Acop na pumanaw noong December 20, 2025 sa edad na 78. Kinikilala rin sa House Resolution 601 ang ilang dekada ng serbisyo ni Acop sa pamahalaan at ang kanyang mahalagang ambag sa pagpapanatili ng kaayusan, mabuting pamamahala at pananaig ng batas. Bibigyan ng kopya ng resolusyon ang naiwang pamilya ng yumaong mambabatas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mariing kinondena ng Atin Ito, isang civil society coalition ang tinawag nitong mapanlinlang at propaganda-driven na kampanya ng China matapos ang iniulat na pagtulong nito sa isang Pilipinong mangingisda noong araw ng Pasko sa West Philippine Sea. Ayon sa Atin Ito, kinikilala ng grupo ang obligasyon ng sinumang bansa na tumulong sa sinumang nasa panganib sa dagat. Gayunman, iginiit ng grupo na ang ginawa ng China ay hindi simpleng humanitarian act kundi isang public relations move upang pagtakpan ang matagal ng pananakot, panghaharas at iligal na operasyon nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tinukoy rin ng grupo ang paglilinaw ng Philippine Coast Guard o PCG na ang mangingisda ay hindi nawawala ng 3 araw kundi pansamantalang nakadaong lamang sa isang payao noong o nang wala pang 24 oras habang hinihintay ang mother boat nito. Para sa Atin Ito, malinaw itong nagpapakita ng inconsistency sa pahayag ng China at muling ibinubukas ang tanong kung bakit naroon ang mga barko nito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Idinagdag pa ng grupo na hindi mabubura ng isang insidente ng pagtulong ang mga naunang ulat ng water cannoning at mapanganib na maniobra ng China Coast Guard na nagdulot ng pinsala sa mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino kabilang sa bahagi ng Escoda Shoal. Binigyan din ng Atin Ito na ang anumang tulong ay hindi maaaring gawing pambayad o panlinis sa paglabag sa international law at sa soberanya ng Pilipinas. Ayon sa grupo, ang soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea hindi maaaring ipagpalit sa anumang propaganda at nananatiling pananagutan ng China ang patuloy nitong panghihimasok sa karagatan ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lalawigan ng Isabela na ideklara ng insurgency-free. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Nakakasta ipaskwa na probinsya na Isabela at Cagayan Valley Region nga naideklara ilugar dang nga insurgency-free. Desyembre 10, turi mapirmahan ideklarasyon kavulo States of Internal Peace and Security na probinsya. Nala na Isabela ideklarasyon gafuta pagkaraufon na law enforcement agencies, ahensya ira na gobyerno, barangay volunteers, local leaders, civil society groups, development workers, former rebels, antaretotolay ira na Isabela na kaya dagapang mabalingan na iasing gafuta NPA ira. Tinakaging nga deklarasyon kaya na kadyan mas arungan na mag-invest awan nga nato anasing natutulay ira nga malawan lalo ni pangibiyahe ta produkto da at makastaga pa nga na ipatulay ta lugar da. Kagigdanan na deklarasyon ipavuga ka ba ta halfway house na probinsya para tanapasa ira nga NPA. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Automatic metering infrastructure ng Benguet Electric Cooperative ay patutupad sa susunod na taon. Epesyenteng serbisyo inaasahan. Si Joseph Cabana sa RP Baguio sa balita. Isagsaganan ti Benguet Electric Cooperative ti panakaipatungpal ti automated metering infrastructure iti sumaruno a 5 atawen tapno mapasaya at ti distribution system ken agbarinda ito'y anatalged, epesyente ken resilient iti panagbaliw iti panawan babaan iti Global Smart Distribution Utility Network. Sigun kini Beneco General Manager Melchor Licuban, ti AMI kat may isang ardang kadagiti electric cooperatives at ti panakabasa kadagiti bill kat maaramidan iti mismo nga headquarters dagitoy babaan iti state-of-the-art information technology. Iti agdama ket nakapilot ti proyekto iti Pingat Barangay no sa dinno 3 metro tinakargaan iti microchips nga addaan kabailan nga agtransmit iti real-time meter reading. Iti initial nga assessment na ipakita ti kinaipisyente ti sistema ken addaan kabailan daytoy amang takwat iti electric pilferage wenno panagkusit iti elektrisidad. Intun umay atawan, innam agasutpay a metro ti mainstular iti franchise area ti Beneco, iti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet. Iti uneg ti 5 atawen kat masuktan ti agarup 100,000 a metro ti kuryente no sa dinno ti mabusbus a pondo ket nailatangan iti capital expenditures daytoy. Manipod dito'y Baguio City, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Coast Guard Catanduanes nagsagawa ng gift giving para sa mga mangingisda sa bato. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusyon ng gift-giving activity ang Coast Guard Catanduanes para sa mga parasira sa banwaan in Bato, como parte kang paragos na programang pangkomunidad kan ahensya para sa mga komunidad na nakahistar harani sa dagat sa probinsya. Pinanginutan ng aktibidad kan Hepe kan Coast Guard Station Catanduanes na si Lieutenant Junior Grade Kis Villanueva, katabang ang mga tauhan gikan sa mga substation as in mobile teams. Sigon sa Coast Guard, nasa 50 parasira ang nakaresibin ng tabang sa ginibong aktibidad. Ginibo ang gift giving sa ilarom kan Intensive Community Assistance Awareness Response as in Enforcement program kan Philippine Coast Guard na obhetong maghatod nin tabang as in pakusugon ang koordinasyon kan ahensya sa mga komunidad na naglalaom sa kadagatan para sa saindang kabuhayan. Apwera sa pananaon nin tabang, ginamit man ang pagkakataon nganing ipaaram sa mga benepisyaryo ang importanteng paghirumdom dapit sa kaligtasang pandagat, responsableng pagsisira asin pangangataman sa kapalibutan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Jubilee Year 2025 sa Cebu tinapos sa isang seremonya sa Cebu Metropolitan Cathedral. Si Jessa Aguailana ng RP Cebu sa balita. Gipangunahan ni Cebu Archbishop Alberto Abet-Uy ang formal nga pagtakop sa Jubilee Year 2025 sa mga Katoliko dinhi sa Cebu. Usa ka misa ang gihalad sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa naasoyng intensyon na kauban ni Archbishop Uy ang ubang opisyal sa Archdiocese sama nila ni Vicar General Monsignor Roger Fuentes, Chancellor Monsignor Renato Beltran ug uban pang representante sa matag komisyon sa Archdiocese. Kahinumduman nga nagpahigayon og lokal nga pilgrimage ang Cebu Archdiocese diin dunay mga Jubilee passport alang sa mga deboto nga mamahimong patatakan sa stamp human nga miagi og mihalad og pagampo sa Holy Door gikan sa nagkalain-laing Jubilee churches sa tibuok Archdiocese. Pasabot ni Uy, nitak-op man ang pisikal nga Holy Door apan ang pultahan paingon sa Ginoo kanunay bukas
ug anaa sa kasing-kasing sa matag usa. Dugang sa Arsobispo, mas makahuluganon ang Jubilee Year sa Cebu nunot kini sa nagalain-laing mga kalamidad nga nagpakita sa kalig-on sa matag usa gikan sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Setyembre 30 ug ang flash flooding ug landslide nunot sa milabay nga mga bagyo. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 18 patrol cars ipinamahagi ng PRO6 sa mga police officers sa Western Visayas. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang turnovers ng 18 transport vehicles nga nagabalor sang 26 milyones sa mga police officers sa Western Visayas. Ang mga vehicles nagikan sa Capability Enhancement Program kaginpondohan sa idalom sang General Appropriations Act Fiscal Year 2025. Sa 18 ka patrol cars, 9 ang nabaton sang Iloilo Police Provincial Office, 4 sa Capiz PPO, 3 sa Aklan, kag 2 sa Antique Police Provincial Office. Suno kay Ligan sa pag-turnover sa mga salakyan, ginalauman ng mas sangkad nga police mobility, response time kag visibility, ilabi na sa mga far-flung communities kag high traffic areas. Sa nabaton nga kagamitan, ginpanugyanan ni Ligan ng kapulisan nga amligan ang mga nabaton nga equipment. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Artificial Intelligence Skills Training isinagawa para sa mga kawini ng gobyerno sa Lanao del Sur. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RPE Ligan. Sumabang sa tano gumagalbak si sagyang kay Provincial Government of Lanao del Sur na adno to miadan kira na Artificial Intelligence Skills Training. Yang kanana training nasidnan na miyakapon sagyang kaiya opisina Information Communication and Technology Office anta ka ICTO. Ay din na malam yaguluan noon nagyang kananabang sa tano si Mahid Makadato. Inadin nagyang koto Artificial Intelligence for Government Workforce Training for PLGU employees. Si sagyang kaimya Pira Agawi, si sagyang kananador patano sa Social Hall Capitola Complex. Yang kanana activity na mapupadanan si sagyang koto mga ongoing effort agyang kaiya kapapantagan na administration tano si Lanao del Sur apagluanan mambuog yang kay gobernador tano si Governor Mamintal Bumbi Taloto Adyong Jr. Isa ko mga afta yan ang taka mapipikiryan na maadan si sagyang kay tano Lanao del Sur nagyong koto kapakabugra ko digital transformation anta kapakapian pano di na beloy na efficient agyang koto public service delivery makauukit si sagyang kay pitiburangan na mga means and methods batilaboro nagyong koto kausara ko mga minimbabagu ang mga technologies si sagyang kay masa para sagyang kay masayman to na maadin nagyong koto pitiburangan ng mga electronic mga pagukit-ukit sa dikang gilabaka sa giyang kaiya kang gobyerno tano si sagyang kaiya inged teno Lanao del Sur. Makapupon si sagyang kaiya Islamic City of Marawi sa kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakatakdang pumasok sa merkado ng Pilipinas ang Singapore-based energy technology firm na Ampotech sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA upang magpatupad ng mga intelligent energy at carbon management system sa iba't ibang ecozone. Inanunsyo ng PEZA na lumagda ito ng Memorandum of Understanding o MOU kasama ang Ampotech noong Disyembre 15 para sa isang proyektong kasalukuyang pinipinal. Layon ng kooperasyong ito na ipakita ang aktwal na benepisyo ng advanced energy optimization, kabilang ang mas matalinong building energy management, solar at energy storage integration at digital asset tracking. Tutulong ang inisyatiba na bigyan ang mga ecozone at locator ng mas malalim na kaalaman sa kanilang energy consumption upang mabawasan ang paggamit at masubaybayan ang carbon emissions. Magsisimula ang scoping activity sa unang quarter ng susunod na taon upang buuin ang execution framework at tukuyin ang mga susunod na hakbang sa iba't ibang ecozone. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang pakikipagtambalan sa Ampotech ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na ahensya na isama ang sustainability at environmental, social and governance o ESG principles sa kanilang operasyon. Binanggit niyang isinusulong ng PEZA ang renewable energy integration, waste-to-resource programs, sustainable reporting, at eco-industrial park certification. Ang Ampotech na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI at Internet of Things o IoT para sa mga makabagong energy solution ay formal na pumapasok sa bansa matapos ang paglawak nito sa Hong Kong, Malaysia at Indonesia. Sinabi ni Chief Executive Officer William Temple ng Ecozone System ng Pilipinas ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon upang ipakita ang buong hanay ng kanilang solusyon na maaring maging modelo sa riyon. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng PEZA ang mahigit 430 ecozone na may higit 4,000 export-oriented firms. Sa taong ito, umabot sa 260.89 na bilyong piso ang napurbahang pamumuhunan, 22% mas mataas kaysa nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng halos 2% ang presyo ng pabahay sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2025, ang pinakamabagal na annual increase na naitala. Ayon sa Residential Property Price Index o RPPI ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inilabas noong Disyembre 26, umakyat lamang ng 1.7% ang presyo ng lahat ng uri ng pabahay mula Hulyo hanggang Setyembre, malayo sa 7.6% pagtaas noong nakaraang taon. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng condominium units sa 1.4% mula 4.8%. Nakita ang parehong trend sa Kalakhang, Maynila at sa mga lugar sa labas ng National Capital Region o AONCR. Sa NCR, bumagal ang pagtaas ng presyo sa 2.3% mula 7.2%, bagamat hindi ito ang pinakamahina sa kasaysayan. Nananatiling pinakamababa ang 1.7% contraction noong ika-4 ng quarter ng 2023, bunsod ng 4.8% pagbagsak ng condo prices. Sa AONCR, naitala rin ang pinakabagal na pagtaas sa kasaysayan sa 1.6% mula 8.1%.
Tumaas lamang ng 1% ang house prices habang umakyat ng 3.2% ang condo prices. Umabot sa 3.46 na milyong piso ang median price ng residential property sa bansa. Gayunman, nananatiling matatag ang demand dahil tumaas ang residential real estate loans o RRELs. Karamihan ng loans ay para sa bagong units at nananatiling dominante ang house purchases sa 54.7%. Sa kabuuan, umakyat ng 11.2% ang RRELS sa 1.19 na trilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Humina ang performance ng Philippine exports noong Nobyembre dahil sa patuloy na epekto ng taripa ng Estados Unidos sa mga produktong Pilipino. Ayon sa preliminary data ng Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas noong Disyembre 26, bumagsak ang export value sa pinakamababang antas sa loob ng 7 buwan, habang ang import value ay bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 9 na buwan. Bagamat tumaas ng 21.3% year-on-year ang goods exports, ang kabuuang $6.91 billion noong Nobyembre ay pinakamababa mula Abril taong 2025. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na bumaba rin ang import sa $10.42 billion, ang pinakamababa mula Pebrero 2025. Sa kabila nito, umabot sa $77.39 billion ang kabuuang exports mula Enero hanggang Nobyembre, ang pinakamataas mula pa noong 1991. Tumaas din ang import sa $122.59 billion, mas mataas kaysa $112.17 billion noong Oktubre. Nanguna ang Hong Kong bilang top export market noong Nobyembre na may $1.17 billion, bahagyang mas mataas kaysa Estados Unidos na may $1.16 billion. Sinundan ito ng Japan, China at Netherlands. Nananatiling pangunahing export ng bansa ang electronic products na may $4.19 billion o 60.7% ng kabuang shipments. Sumunod ang other manufactured goods at machinery and transport equipment. Sa imports, nananatiling pinakamalaking supplier ang China na may $2.9 billion. Kasama sa top suppliers ang South Korea, Japan, Indonesia at Estados Unidos. Electronic products din ang nanguna sa import categories. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nananatiling matatag ang exports dahil sa pag-diversify ng merkado lampas sa Estados Unidos, lalo na sa mas mayayamang bansa sa Asia, Middle East, Europe at mga free trade agreement partners. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik na ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita.
Tinambakan ng TNT ang Magnolia 118-109 upang tuluyang tanggalin ang hotshots sa quarterfinals ng PBA Season 50 Philippine Cup nitong Sabado sa Smart Araneta Coliseum. Bumida sina Calvin Oftana at Jordan Heading bilang mabagsik na 1-2 punch, pinangunahan ang mainit na simula ng tropang 5G at hindi na bumitaw hanggang dulo. Kumamada si Oftana ng 25 puntos na may 5-3 habang nagambag si Heading ng 21 puntos. May 15 puntos at 9 na rebounds naman si Brandon Canuelas-Rosser at nagdagdag si RR Pogoy ng 14 puntos sa loob lamang ng 20 minutong paglalaro. Sumabog ang TNT sa unang yugto kung saan nagtala ang koponan ng 32 puntos at winasak ang depensa ng Magnolia. Umabot sa 16 na puntos ang kanilang lamang sa first quarter at lumobo pa ito hanggang 27. Patuloy na lumaban ng hotshots at naibaba ang kalamangan sa 81-90 sa simula ng fourth quarter, ngunit hanggang doon na lamang sila. Nananatiling kalmado ang tropang 5G at sinagot ang bawat rally ng Magnolia. Pinangunahan ni Zav Lucero ang Magnolia sa 20 puntos at 13 rebounds habang nagtala si Mark Baroca ng 14 puntos at 13 assists. Nagpakitang gilas naman si Rome De La Rosa sa kawalan ni Paul Lee at umiskor ng 19 na puntos, ngunit hindi sapat upang tapatan ang rumaragasang opensa ng TNT. Sa isa pang laban, nagpasabog ng mainit na opensa ang Meralco sa unang kalahati at pinigilan ang huling pag-aarangkada ng Rain or Shine upang makuha ang 96-79 panalo at manatiling buhay sa PBA Season 50 Philippine Cup Quarterfinals. Naunahan ng Bolts ang Elasto Painters kung saan nagtayo ng lamang na umabot pa sa 34 na puntos. At nang subukang bumawi ng Rain or Shine sa fourth quarter, dumepende ang Meralco sa mga clutch shot ni na Jansen Rios at Chris Newsom upang tuluyang pigilan ng rally. 5 manlalaro ng Bolts ang nagtala ng double figures. May tig-14 na puntos sina Newsom, CJ Cancino at Cliff Hodge habang nagambag ng tig-12 puntos sina Rios at Aaron Black. Maliban sa unang basket ng laro, kontrolado ng Magnolia ang aksyon mula simula hanggang dulo at nagtayo ng 52-44 lead bago matapos ang second quarter. Nagpakita naman ng tibay ang Rain or Shine, ilang ulit na ibinaba ang lamang sa 12 sa huling yugto. Ngunit bawat rally ay sinagot ni Rios, una sa isang layup para gawing 86-72 at muli sa isang malakas na tres mula sa kanan upang itulak ang kalamangan sa 90-75. Tinuldukan ng tres na yon ang laban at sinelyohan ni Newsom ang panalo na nagdala sa Meralco sa do-or-die Game 2 sa Lunes, Disyembre 29. Sina Gian Mamuyak at Adrian Nocum ang nagnining para sa Elasto Painters na may 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, natalo sina Alex Ayala at Jerry Shang ng China kina Alejandro Davidovich Fokina ng Spain at Wu Yibing ng China 7-5, 7-5 sa mixed doubles exhibition match ng MGM Macau Tennis Masters nitong Sabado. Dapat sana'y makakatapat nina Ayala at Shang sina Wu at Mira Andreeva, ngunit umatras ang Russian tennis sensation sa huling sandali. Dahil dito nagbago ang schedule at itinakda ang isang espesyal na laban kontra 2 male players. Gayunpaman, nakatakda pa ring magharap sina Ayala at Andreeva sa singles sa linggo Disyembre 28, isang tila rematch ng kanilang quarterfinal duel sa 2022 US Open Girls. Sa laban na yon, winalis ni Ayala si Andreeva 6-4 at 6-0 bago tuluyang masungkit ang kampyonato laban kay Lucy Havlikova. Malaki na rin ang naging progreso ng dalawang manlalaro. Si Ayala ay nasa number 53 ngayon matapos umabot sa career high na number 50 noong Nobyembre.
habang si Andreeva ay nasa number 9 matapos magwagi ng 2 singles titles at umabot sa semifinals ng 2024 French Open at quarterfinals ng Wimbledon ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong lingkod, ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May mga panalo na dahil binigyang parangal ang mga nagwaging kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal, na ginanap sa Makati City nitong Sabado, December 27. Narito ang kumpletong listahan ng mga personalidad at mga pelikulang tagumpay na nakasungkit ng pagkilala sa mga sumusunod na kategorya. Una na dyan ang Best Float na napalanunan ng mga pelikulang Unmarried at Manila's Finest. Habang sina Will Ashley at Dustin Yu naman ang tinanghal na Montesa Male Stars of the Night. At yung ka-love team naman nila sa pelikulang Love You So Bad na si Bianca De Vera ang tinanghal naman bilang Montesa Female Star of the Night. Habang ang pelikulang Call Me Mother starring Vice Ganda at Nadine Lustre ang nakakuha ng Gender Sensitivity Award. Habang nasungkit naman ng Shake, Rattle, and Roll Evil Origin sa pamagitan ng San Telmo Incorporated ang Best Visual Effects. Habang ang Best Production Design naman ay nasungkit ng Manila's Finest. Ang Best Editing naman ay nakuha ng Unmarried sa pamagitan ni Benji Ferrer, habang ang Best Musical Score ay Manila's Finest naman sa pamagitan ni Frederick Sandoval at Emerson Texon. Ang Best Sound naman ay nakuha pa rin ng Manila's Finest na syempre sa pamagitan niya ni Roy Santos. Ang Best Original Theme Song naman, ganun din, Manila's Finest pa rin ang nagwagi sa pamagitan naman ni Venny Saturno. Ang Best Cinematography talaga naman po, talagang Hakot Awards, ang Manila's Finest sa pamagitan ni Raymond Red. Ang Best Child Performer naman ay si Lucas Andalio ng pelikulang Call Me Mother. Habang ang Best Supporting Actress naman ay nakuha ni Odette Can para sa Bar Boys After School. Samantala, si Tom Rodriguez naman, na mamaya pag-uusapan din natin, ang nakakuha ng Best Supporting Actor para sa pelikulang Unmarried, habang sa sa Unmarried din sa pamagitan ni Chris Martinez at Therese Cayaba ang nakakuha ng Best Screenplay. Unmarried din ang nakasungkit ng breakthrough performance sa pamagitan ni Zach Sibug. Ang Bar Boys After School ang nakakuha ng Fernando
Fernando Poe Jr. Memorial Award. Ang Best Ensemble Award naman ay nakuha ng I'm Perfect, habang ito naman, Manila's Finest pa rin ang nakakuha ng Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Ang Best Actress naman ay nakuha ni Cristel Go ng I'm Perfect, habang si Meme Vice Ganda ng Call Me Mother ang nakakuha ng Best Actor Award. Sa Best Director, ang nakasungkit niyan ay si Jeffrey Jaturian ng pelikulang Unmarry, habang ang I'm Perfect ang nakakuha ng Best Picture. Second Best Picture dyan ang Unmarry, habang ang Manila's Finest naman talagang humahakot niya ang third Best Picture. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, mabilisan na lang dahil speaking of Tom Rodriguez, ay kinasal na ang kanyang ex-wife, nakapuso actress na si Carla Abellana, sa kanyang non-showbiz boyfriend, ngayong asawa na si Dr. Reginald Santos nitong Sabado, December 27. Doble-dobleng celebration. Ang balita ay syempre binandera mismo ng mother station ni Carla Abellana, ang GMA. Kahapon, kalakip ang kanilang pagbati sa bagong kasal. Sabi nga sa caption, quote and quote, "Congratulations and best wishes, Carla Abellana and Dr. Reginald Santos." Agad naman umani ng mga reaksyon at congratulatory messages para sa aktres at sa asawa nitong doktor ang naturang post. Sabi nga ng isang netizen, "Congratulations sa'yo, Mareng Carla. Sa wakas, nahanap mo na rin ang para sa'yo. Sana ito na talaga yon." Comment naman ng isa, "Mas maganda doktor kesa aktor. Good choice." Ito naman ang sabi ng isa pang netizen, "Congrats, you deserve to be happy, Carla. At least doktor na pangasawa mo at totoong lalaki." Ay grabe naman, parang may gustong patamaan itong isang netizen, noong Oktubre nang umugong ang balita at chikang may dinedate na nga itong si Carla. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente. Para sa Radyo Pilipinas World Service, nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Siyempre kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business sports, na siya ring ating nagsilbing master control. At sa showbiz ay Steph Vicente rin po. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.